Nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng militar kontra sa Abu Sayyaf sa Tipo-Tibo, Basilan. Sabado nung nagsimula ang enkwentro, 18 sundalo ng nasawi. Patay rin sa bakbakan ng isang bomb expert mula Morocco. Live mula sa Zamboanga City, may report si Rafi Tima. Rafi. Jessica, hindi na nga raw titigil ang Western Mindanao Command sa pagtugis sa mga Abu Sayyaf na responsable sa pagkamatay ng 18 sundalo nitong Sabado. Ilang beses na rin nating narinig ang militar sa mga ganitong pahayag, pero sa pagkakataong ito ay pipilitin na rin nilang hindi makatakas ang mga Abu Sayyaf sa Basilan. Sa 18 sundalong namatay sa engkwentro sa Tipo-Tipo Basilan nitong Sabado, 3 umano ang tinugutan. Lahat sila mula sa 44th Infantry Battalion ng Philippine Army. Bukod sa kanila, 56 pang sundalo ang sugatan. Karamihay mula sa 44th IB. Ang iba ay mula sa 4th Special Forces Battalion at 720th Special Operations Group. Ayon sa report mula sa AFP Western Mindanao Command o Westmincom, umpisa pa lang daw matindi na agad ang bakbakan. Ayon naman sa ilang sundalong nakausap ng GMA News, may sumabog na landmine sa pwesto ng mga sundalo ng 44th IB, kaya marami umano ang nasawi. Ang truck na ito na gamit ng sundalo, isa sa mga tinamaan ng landmine. Tinatayang may mahigit 70 Abu Sayyaf sa naturang lugar na pinamumunuan ni Isnilon Hapilon at Furuji Indama na unti-unti na umano nilang nasusukol. Masasabi po natin yun, sir, kasi ang puwersa natin doon ay talagang sadyang malaki. This is the objective of the operation. Sa kabila ng mga nasawi, tuloy-tuloy ang operasyon sa Tipo-Tipo Basilan. Kanina dumating ang dagdag ng mga Scout Ranger bilang reinforcement sa nagaganap na enkwentro. Sa 10 oras na bakbakan kahapon, napatay ang kilalang Moroccan bomb expert terrorist na si Muhammad Katab. Iniwan daw ang katawan nito ng mga kasamang bandido. Ayon sa AFP, napatay din daw nilang anak ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon na si Ama Hapilon at mahigit 10 iba pang bandido. We have preempted significant possibility na may mangyaring pangbobomba dahil na-neutralize natin itong si Muhammad Katab. Kahapon, binisita ni Defense Secretary Voltaire Gasmin at ni AFP Chief of Staff General Hernando Ereberi ang mga nasawi at sugatang sundalo sa Zamboanga City. Buong armed forces ay nagluluksa sa pagpanaw ng ating mga bayani. Ito naman ay sila nagbigay, they have given the ultimate sacrifice for peace and for our people. Noong nakaraang taon, malapit din sa lugar na ito napatay sa isang operasyon ang Malaysian terrorist na si Mukhid Najib Hussein alias Abu Anas. Jessica, umiikot na lamang daw sa Tipo-Tipo area itong mga hinahabol nilang miyembro ng Abu Sayyaf at sinabi ng AFP na hindi naman daw makakaapekto itong kanilang isinasagawang operasyon sa mangyayaring eleksyon sa susunod na buwan. Jessica? Okay, Rafi, ang nagsimula ito sa isang ambush, tama? And then naging encounter na siya? Well, ang sinasabi, Jessica, ng Western Mindanao Command, talagang planadong operasyon itong kanilang isinagawa. 2 linggo, o sa isang linggo hanggang 2 linggo daw nilang pinagplanuhan itong operasyon na ito. At patungo na sila doon sa kanilang area of operation dahil meron ng positive identification na naroon yung 2 leader ng Abu Sayyaf na kanilang target. At dito na nga raw nila nakaharap itong grupo ng Abu Sayyaf na lumalabas nakaabang na dito sa tropa ng mga sundalo na patungo doon sa looban ng Tipo-Tipo para kunin, arestuhin o kay mapatay itong 2 matagal ng leader ng Abu Sayyaf dito sa may Tipo-Tipo Basilan na, Jessica. Kanina lang, Rafi, may nabasa akong update mula sa Rappler, no? At ang sinasabi nila, may nakausap silang eksperto from Singapore na hindi raw Abu Sayyaf ito, kundi ISIS daw ito. Dahil ito raw si Hapilon ay leader ng ISIS. Hindi siya leader ng Abu Sayyaf. Well, Jessica, makikita naman natin sa ilang mga posting nitong grupo ng Abu Sayyaf na sila ay nagbigay na ng kanilang allegiance ika nga sa ISIS leader na si al-Baghdadi. Ito rin yung narinig nating mga analysis mula sa mga eksperto mula naman dito sa Pilipinas. Pero ini-insist, Jessica, ng Western Mindanao Command na Abu Sayyaf pa rin ito. At ang sinasabi nila nakikiride lamang sa pagiging ISIS itong leader ng Abu Sayyaf at hindi talaga nila nare-recognize na allied ito sa ISIS. Ang pinakamalapit na po pwedeng maging kasapi itong grupong kanilang nakasagupa ay ang Jemaah Islamiyah dahil na rin dito sa Moroccan bomb expert
na kanilang napatay na posibleng may link umano dito nga sa Jemaah Islamiyah. Pero pagdating sa ISIS, ayon sa Western Mindanao Command, ay wala silang pruweba para sabihing mga ISIS nga yung kanilang nakasagupa dito sa Basilan. Ang sinasabi rin ng AFP, Jessica, ay tinatry pa lamang nitong Moroccan terrorist na pagkaisahin itong mga armadong grupo sa Basilan para mag-unite para sa isang national terrorist. Hindi naman nila pinangalanan kung ano itong terrorist group na ito, pero ina-assume natin na ito yung ISIS. So, kumbaga, on the works pa lamang yung pag-consolidate nitong Moroccan terrorist sa mga armadong grupo dyan sa Basilan para i-align dito naman sa grupong ISIS sa Jessica. Kung sa bagay, Rafi, alam naman natin from past incidents and from yung mga deklarasyon din mismo ng iba't ibang mga grupo, overlapping ang membership ng iba't ibang armed groups o terrorist groups o rebel groups dyan sa Mindanao, di ba? Kasi nga magkakamag-anak din sila, di ba? In any case, ang tanong ko ngayon, itong Moroccan bomb expert na ito, kasi bago nito si Marwan, foreigner din yon, di ba? Malaysian. Ngayon naman may Moroccan bomb expert. Although may naririnig na tayo dati pa na may mga foreigner daw na tumutulong dito sa mga rebelde o mga terorista sa Mindanao. Bago nito, Jessica, meron pang si Abu Anas na kanila namang napatay nitong nakarang taon. Malapit dun sa area, Albarca area, malapit na ito sa tipo-tipo, Jessica. So talagang yung kanilang target daw ay talagang ma-drive out yung mga foreign terrorists dito sa Jolo, Basilan at kahit sa Central Mindanao dahil ito talaga yung nagpa-propagate ng paggawa ng IED. At nitong mga huli sa pamamagitan nitong Moroccan terrorist na ito ay suicide bombing na yung kanyang itinuturo. Pero ayon sa Western Mindanao Command ay hindi pa talaga naituturo ng maayos ika nga nitong Moroccan terrorist yung ganitong estilo. Bagamat ayon sa AFP ay merong nakitang suicide vest dito sa Moroccan national na ito ng kanilang makita. Ang estilo doon nito, kapag nilapitan na siya nitong mga sundalo ay pasasabugin nyo yung kanyang vest. Pero ayon sa Western Mindanao Command, hindi naman ito nangyari. So nasa possession daw nila ngayon itong vest na ito. So yun yung kanilang ipinagpapasalamat, Jessica, bagamat nalagasan nga sila ng 18 sundalo, mas maliit na raw yung tsansa na maipasa pa nitong teroristang ito yung kanyang kaalaman sa paggawa ng bomba na paring makaapekto sa mga susunod na taon kung magkakaroon ng isang Abu Sayyaf, isang local na maging eksperto sa paggawa ng bomba sa pamamagitan nitong kanilang napatay na terorista. Marami pa raw sila o meron pa raw sila mga tina-target na foreign terrorist, Jessica, at tuloy-tuloy raw yung nilang isinasagawang operasyon hindi lamang dito sa Basilan kundi sa Jolo, Jessica. Yun nga lang, ang taas nitong casualty count sa panig ng gobyerno. 18, no? Sa panig naman ng mga rebelde o terorista, ilan ang bilang ng militar, Rafi? Ang sinasabi nila, Jessica, mahigit 10, around 13 yung napatay, pero dalawa lamang dyan yung body count. Ito ngang Moroccan terrorist at isa pang terrorista na naiwan din yung katawan. Ang sinasabi naman nila ay based yung kanilang numero sa mga intelligence sources at verified daw ito ng kanilang mga local assets on the ground na talagang ganito yung numero ng mga napatay. Pero marami pa raw dito yung critically wounded na mga Abu Sayyaf kung kaya inaabangan kung posibleng dalhin ito sa mga ospital, pero posibleng mag-expire ang mga ito kapag hindi na lapatan ng tamang lunas. So pwedeng umakyat daw yung bilang ng mga casualties sa side naman ng Abu Sayyaf. Pero again, ay hindi mabe-verify yung eksaktong numero ng mga namatay sa grupo ng Abu Sayyaf. Pero meron din daw ng mga matataas na opisyal ng Abu Sayyaf ang critically wounded at ito ngayon yung inaabangan na gustong i-verify ng AFP sa pamamagitan ng kanilang mga intelligence assets on the ground, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Zamboanga, Rafi Tima.